ng topic kay Kuan, kay ang ating pong topic para po sa araw po na ito is clean heart, clean purpose. Kaya po yung binasa ko pong salmo ay hango po doon sa kantang Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and renew a right spirit within me. Praise God! Doon po hango po yon ang ating pong tatalakayin po ngayon. Allow me to take my notes, no? Para po mahimay po nating mabuti. Ano po ba? Para kasi itinema ko po sa Lenten, sa ating pong Kwaresma, sa paghahanda para po sa ating pong pagliligtas ng ating Panginoon para po sa sanlibutan sa bawat sa po sa atin. Hindi lingit sa ating kaalaman, my dear brothers and sisters, na ang ating pong kamunduhan, ano ba tawag doon? Kasi sa Bisaya na kasi ako, kalibutan, ibig sabihin, puno-puno po ng kaguluhan po ngayon. No? And actually, hindi tayo sa Middle East, pero apektado tayo Apektado tayo lahat. Dito po sa atin sa Pilipinas, saksakan na po ng mahal ng gasolina. Kaya po medyo maraming nagpapanik, maraming na nag-aalala, maraming hindi maintindihan kung anong gagawin. Pero tayo pong renewed, tayo pong nasa Panginoon, of course, nagtatanong tayo, pero hindi tayo ganoon ka-alala. Why? It is because we know that there is God. We know that there is purpose. Kaya nga, ang sabi po natin doon sa ating topic po ngayon is clean heart, clean purpose. Repentance lead to direction. Pagka po tayo ay nagbalik loob sa ating Panginoon, ay tayo po nililid ng magandang direksyon sa ating buhay. Lent is not just about fasting. Pag dumarating po kasi yung Kwaresma, pag dumarating po Holy Week, marami pong tuwan-tuwa, lalo-lalo na po yung gusto pong mag-diet. No? Kasi lumaki na ng lumaki, lumusog na ng lumusog. So ngayon, pagkakataon na para po medyo ma-slim ng konti. So ang purpose is para po, kaya nagpa-fasting, it is because para pumayat, para maging slim. But Lent is not just about fasting, my dear brothers and sisters. It is not just about giving food. It is about giving what? Number one, sins. Kasalanan. Yun yung isang pinakamalusog sa tao po ngayon, yung kasalanan. Second is pride. No? Yung pag-uusapan natin yung pride, ito yung ako magaling, ako mas mahusay sa inyo. Akin ito, ako ito. Laging bida. Yun yung pride. Walang gustong bumaba. Gusto lagi nasa taas. Ano pa? Anger. Anger is yung galit, yung hinanakit, no? Ito yung gusto ng ating Panginoon, give up natin. Not only with this Lent, but in our life. Why? Because if we give up anger, if we give up pride, if we give up sins, my dear brothers and sisters, ang makikinabang po hindi ang Diyos. Ang Diyos po matutuwa lang. Magagalak lang po ang ating Panginoon. Pero ang unang-una pong makikinabang, ikaw. Hindi po yung kaaway natin. Hindi po. Ang makikinabang po tayo. When we forgive sins, brothers and sisters, and we ask sins, brothers and sisters, tayo po ang lumulusog. Tayo po ang gumagaling, nagkakaroon ng healing. Again, Lent is about forgiveness. Meron po kaming in-outreach last week sa Camotes Island, sa Cebu. Ang umattend po, almost 1,000 people, no? ng mga parokyano, mga parish members. Meron isang lady po doon sa harapan, ay naka-wheelchair po siya. Naka-wheelchair. Every time na meron akong sasabihin sa talk ko, talagang makikita mo sa kanya, talagang parang ninanamnam niya yung sinasabi ko. Nakatingin sa akin, tapos talagang para bang nakikipag-usap sa ating Panginoon.
Nung dumating na po ang hapon, nagkaroon po ng healing. Meron po tayong tinatawag na examination of conscience, or we call it here in Cebu. Sa Cebu po, ang tawag po natin ay processing. Pinaprocess po. At number one po na requirement sa processing ng healing ay forgiveness. Hindi po yung kasalanan kagad. Ang unang-una po ay forgiveness. Kasi po pag nagpatawad po tayo, parang binahayaan natin, pinapayagan natin na ang Diyos ayusin ang ating buhay. So nung kausap na po siya, nung nagpe-pray over sa kanya, tinanong po siya. Kasi hawak-hawak siya sa tuhod at nagpe-pray ang ating brother Dodong, nagpe-pray siya. Wala sang gusto niya nang gumipap kasi yung pong nasa praying ministry, nandun po sa healing ministry po, pag nagpe-pray over po, for sure nararamdaman nila yung pagdating ng banal na espiritu. For sure nararamdaman nila yung healing power ng banal na espiritu. So, sabi ni Brother Dodong, sabi niya, wala, as in wala. Malapit na po siyang give up. Hanggang sa umiyak po yung lady. At ang sabi ni tatay, ni Brother Dodong, sabi niya, forgiveness. You need to forgive. You need to forgive. You need to forgive. You need to forgive. Sumigaw po yung babae. At ang sigaw po niya, hindi ko po siya kayang patawarin. Galit po ako sa kanya. Sino po yon? Ang kanya pong asawa. Ang kanya pong husband. Sa Bisaya, ang kanya pong bana. Hindi niya kayang patawarin. Siguro, because of infidelity, siguro dahil sa mga ginawa ng husband niya, talagang napuno siya ng galit, napuno siya ng hinanakit, napuno talaga. Can we imagine, brothers and sisters, 20 years na naka-wheelchair. 20 taon na naka-wheelchair. At ang sabi ni Brother Dodong, gusto mo bang gumaling? Opo, gusto ko pong gumaling. Magpatawad ka. Hindi ko po kaya. Hindi mo kailangan kayanin. Ang mahalaga, gusto mo magpatawad. Tell the Lord, gusto mo magpatawad. And the Lord will help you. Maya-maya po, bigla po sabi ni Brother Dodong, stand up. Hindi ko nga po kaya. Stand up. Stand up in Jesus' name. Nakatayo po siya. Walk. Forward, backward, forward, backward. Nakalakad po siya. Bakit po? Dahil sa pagpapatawad. Forgiveness. Can we imagine 20 years na pinahirapan niya yung sarili niya, kapatid? Baka po meron sa atin, hirap na sa kalooban. Hanggang ngayon, di pa rin makapatawad. My dear brothers and sisters, yung pong kasalanan nung gumawa sa atin, tapos na. At hindi mo na pwedeng ibalik, hindi mo na maibabalik. Ang mahalaga, nagpatawad ka. Ulitin ko po, ang mahalaga, nagpatawad ka. When our hearts is cleansed, malinis po, ambition po natin nagkakaroon ng kaliwanagan. Alam niyo po yun? Yung vision natin, yung pananaw po natin, nagkakaroon ng nakiklear. Ang desisyon po natin, it will become wise. Ang desisyon natin. Hindi na po ito yung desisyon na lang na every now and then, palpak ang desisyon natin. Then later on, sisisihin mo yung sarili mo. Galit na galit ka sa sarili mo kasi mali ang desisyon mo. Pero pag ang puso po malinis, kapatid, ang ating pong desisyon nagiging wise. Bakit? May direksyon na ng ating Panginoon. At ang purpose po natin ay lumalakas. Ang purpose po natin nagiging mabuti. Ang purpose po natin hindi na po para po dun sa kasamaan. May mga tao po may kagalit. Ang purpose niya, pinagdadasal niya, yung kagalit niya, na sana masagasaan, na sana mamatay na. Dear brothers and sisters, ang punto po ay ikaw at ako na merong relasyon sa Panginoon. Yung kagalit natin, yung kagalit mo noon, yung hindi mo kaunawaan, wala po. Wala po silang, wala silang pakialam sa relationship natin. Every Sunday po, nagwo-worship tayo. Every Sunday po, nagsisimba tayo.
Every Sunday po, siguro baka ang iba sa atin, once a month, nangungumpisal, nangungumunyon. Sorry po. Sorry po. Kung hanggang ngayon di tayo makapagpatawad, sayang yung pagsisimba natin. Sayang po yung pag-worship po natin. Sayang po yung sinasabi natin sa ating Panginoon na hanggang ngayon, hindi natin mapatawad yung tao na yun. Today, brothers and sisters, ang malinis sa puso po ay yung pong mababakas po sa muka. Why? Because in the abundance of heart, the mouth speak, the face shall express. Tingnan niyo po katabi niyo. Sige po, tingnan po katabi. Mababakas mo yan. Totoo lang. Kasi hindi mo pwede itago, kapatid eh. Hindi mo pwede itago. Kahit po gumamit ka pa ng Avon, kahit siguro magpaayos ka pa ng mukha, siguro pahiran mo pa yan ng Dutch Boy, Boysen, Coat Saber, hindi mo kayang itago. Hindi mo kayang itago. Di ba kapatid, minsan meron tayong kaibigan o kasama natin sa community. Minsan pag nagkita kayo, sasabihin mo, ba't ba ang lungkot-lungkot mo? Bakit ba ganyan ang itsura mo? Para kang Biyernes Santo. Why? Kasi may dala-dala. Ang hirap po ng may dinadala, kapatid ko. I tell you, you will suffer. Not only spiritually, but also physically. Kasagaran po, kadalasan po, ang sakit po nang gagaling. Saan? Sa ating pong ginagawa. Sa ating pong attitude. Sa ating pong performance. Diyan po nang gagaling. Lalo-lalo na po pag meron tayong kagalit. Lalo-lalo na po hindi tayo makapagpatawad. Lalo-lalo na po pag meron tayong kasalanan. Yan yung pumipigil sa atin. So ito yung 3 punto na gusto ko po ibahagi sa atin. Number one point. Yung kanina po, introduction pa lang po yun. No? Introduction pa lang yun. Number 1 na punto, ang gusto ko po ibahagi is, a clean heart begins with a humble repentance. When we say humble, of course, it's humility. Kababaan ng loob. No? Pag sinabi nating humble ang bawat sa atin, kapatid ko, ang nangunguna, ang nasa taas ang ating Panginoon. Hindi tayo yung para bang ako na lang na ako. Ako mas magaling. Ako magdedesisyon. Ako lang lahat. Minsan kasi, ang ano sa atin, puno-puno tayo ng pride eh. Totoo lang. Ang hirap sa isang tao na puno-puno ng pride, kapatid. But the Lord invite us. Ang ating Panginoon, iniimbitahan po tayo in order for us to have a clean heart. How? Number 1, a humble repentance. Pride, black repentance. Ang yabang po, ang garbo po, yan po ang nagiging bloke, harang, pumipigil sa ating pagre-repent. But humility, ang kababaan loob po, opens the heaven. No? Ang humility po, ang ating kababaan na loob, yan po ang nagbubukas. Nagbubukas. Saan? Sa langit. Para po sa buhay po natin. Sa bawat isa po sa atin. So, my dear brothers and sisters, isang bagay po yon. You know, sa akin po, for 40 years in the renewal, isang bagay kasi yung natutunan ko eh. Yung bang tawag sa Tagalog po na, yung bang lagi lang nasa likuran. Sa Bisaya, ang tawag namin doon, paluyo. O dito ka lang sa padaplin. Dito ka lang sa gilid. Magsasalita ka lang pagka tinawag ka. Yun naman pride po, minsan kahit di tinatawag, sasagot. Minsan kahit hindi siya dapat magsalita, salita ng salita. So doon natin makikita kung paano po yung humility, yung humbleness. And sabi ni isang pare, sabi niya, paano ba natin malalaman na tayo po'y may humility? Paano po ba natin malalaman na tayo mababa na ang loob? Na tayo ay humble na? Sabi po nung pare, you will know that you are humble if you do not know that you are humble. Ulitin ko po, malalaman mo lamang na ikaw ay mababa na ang loob mo kung hindi mo alam na mababa ang loob mo. Paano ko malalaman, Father, na hindi ko pala alam? And that's the point, brothers and sisters. Ang punto po, brothers and sisters, really is yung kababaan ng loob. It is like
The best character of Jesus is humbleness, the humility. Pagka po siya po ay nag-pray over, pagka po siya po ay nag-lay hands, ang sasabihin niya pag gumaling, huwag mo sasabihin na ako. Di ba? Yun madalas sarinig natin. Pero sa tao, sa mundo, pagka may nagawang maganda, ako, kaya nangyari yan kasi ako eh. Minsan nga tayong naniningil eh. O yung mga kapatid natin na paaral natin. Tapos later on hindi man lang tayo masuklian. Minsan sasabihin natin, ako kaya nagpaaral sa iyo. Kundi kaya sa akin, hindi ka nakatapos. Niningil. So yung kababaan ng loob, yan po yung nagbubukas, no? Yan yung doon nag-start yung cleansing of our heart. A humble repentance. Number two, a clean heart brings clear direction. Clear direction. Marami po sa atin, kasama ako, maraming failure sa buhay, especially nung old life, nung lumang buhay. Marami tayong failure. Ngayon na na-renewed tayo, ngayon na talagang pinagsisikapan natin maging malinis ang puso natin, nagkakaroon ng clear direction. A clean heart helps to choose right over the easy. No? Kasi merong mga bagay po na gusto natin madali, gusto natin instant eh. Kasi ang tao po nasanay na doon sa instant, yung instant coffee, instant noodle, no? Ayaw na. Gusto niya yung noodle, ayaw niya yung gigisa pa, maghihiwa ng sibuyas, maghihiwa ng bawang, no? Gigisa pa niya. Gusto ng tao ngayon instant. Kaya kung minsan yung iba, pati instant baby, gusto instant baby na lang. Wala nang kasal. Relasyon na lang. Yun yung isang mabigat po ng dinadala ng ating simbahan po ngayon. Marami nagsasama pero hindi kasal. Ang dami dito sa atin po sa Cebu. Grabe, ang dami naming Kaya ang aim po ng ating marriage encounter is naghahanap kami na nagsasama na ng matagal na may mga anak na hindi kasal. Sinasama namin sa marriage encounter para pagkatapos ng marriage encounter, maikakasal sila. One of our participants sa marriage encounter, may apo na po. May apo na po. Kaya nung makasal sila, ito po yun ha, ito po, pakinggan po mabuti. Nung makasal sila, the abundance of graces overflow in their life. Sabi ng brother sabi ni Brother Nards, Brother Vic, ganun pala yun. Kaya pala nung lumang buhay namin, kahit anong gawin pagsisikap ng buhay namin, wala. Naglagay kami ng resort, nalugi. Nagbabuyang kami, nalugi. Ewan ko kung paano. Tapos ako nagkasakit. Si Mrs. ko nagkasakit. Pero simula nung kami may marriage encounter, nung kami makasal, yung biyaya ng Diyos dumaloy. Kasi bakit? Nagkapatawaran kami mag-asawa. At yung ginagawa naming mali, itinama. So nagkakaroon ng clear direction ang kanila pong buhay. Ngayon nga, sila mag-asawa po, nagsiserve mismo sa simbahan sa kanilang parokya sa probinsya ng Katmon sa Cebu. Wow! Brothers and sisters, alam niyo po ba, ang Brother Nards, yung lalaki po, malapit na pong lumipat ng ibang direksyon ng relihiyon. Pero because of the encounter with Jesus, in the marriage encounter, in the Life in the Spirit seminar, brothers and sisters, nagkaroon ng direksyon. So it's a clean heart. It's a clean heart. Last, number 3, a clean heart release God's power. Pag malinis po ang puso natin, kapatid, ang lakas-lakas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Magugulat ka na lang, no? Pag pinagdasal mo, parang ang bilis niyang dinggin, ang bilis niyang ibigay sa atin. Bakit po? Malinis po puso eh. Malinis po puso. Subukan mo po ang isang hose na madumi, barado. Kahit na malakas ang pressure, mahihirapan dumaloy. Bakit po? Barado yung hose. Ganon din po ang buhay po natin. Ganon din po ang ating puso. Pag ang ating puso ay madumi, maraming kasalanan, maraming ginagawang mali, maraming hindi pagpapatawad, my brothers and sisters, mahirap makakilos ang Diyos sa buhay po natin. Mahirap. I tell you the truth,
before we got renewed, sobra kasi hinanakit ko sa biyanan ko. Kasi nung kinasal po kami, pinahiya po ang pamilya namin during the wedding itself. Tinandaan ko po yun. Hindi pa kasi ako renewed nun eh. Pinakatandaan ko yun na hindi na ako babalik sa lugar ng asawa ko. Praise God, di po na ilang taon lang nakalipas, parang 3 taon lang nakalipas, nakilala ko po si Jesus sa ating Love Flock community during our Life in the Spirit seminar. And as we go on, prayer meeting, nakakarinig ng mga salita ng Diyos, natututong magbasa ng banal na kasultan, natututong magdasal. One day, when I prayed sa Blessed Sacrament, malinaw na malinaw, sabi ng Panginoon sa akin, ano pa ba gusto mo isuko sa akin? Because Lord, lahat na naisuko ko na sa iyo. Yung paninigarilyo ko, yung pag-inom ko, yung pambababae, Lord, nasuko ko na sa iyo. Lahat na, Lord. And the Lord tell my heart, paano ang biyanan mo? Hindi ako nasabi. Hindi ako nakakibo. Hindi ako nakapagsalita. Kinagat ko lang yung labi ko sa harapan ng Blessed Sacrament. Lumuhod ako. Niyuko ko yung buong sarili ko. Halos nakadapa na po ako. At sinisigaw ng puso ko, gusto ko Lord pero di ko kaya. Galit kasi ako sa kanila. Hindi ko gusto yung ginawa nila Lord. Alam mo si Lord, hahayaan lang tayo eh. Hindi mo kaya, hahayaan ka lang ng Panginoon hanggang sa makaya mo. Ulitin ko po, kung hindi mo makaya magpatawad, kung galit na galit ka pa rin, kung inis na inis ka pa rin, hahantayin lang ni Lord kung kailan mo i-give up. Habang tumatagal po, bumibigat, kasi lagi ko naalala yung boses ng Panginoon, nagpapaano daw yung biyanan ko. Isang araw, pagbalik ko sa Blessed Sacrament, in our community, the Love Flock, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong gawin. Sagot lang ni Lord sa akin sa puso ko, let's go. Gawin natin. Sabi ko sa wife ko, mabili tayo ng ticket. Uwi tayo sa probinsya. Alam niya, probinsya namin, Bulacan. Wala naman ticket sa inyo eh. Ang lapit-lapit lang nun sa Metro Manila. Hindi, sabi ko, sa Pangasinan. Alam mo, wife ko, talagang nung marinig niya yung Pangasinan, yung mata niya, yung as in, makikita mo talaga kulang na lang tumalon. Sabi niya, kailan? Sabi ko, next week. Next week na, sige. Alam niyo po, pauwi kami. Kasi may stopover yun, dalawa. Isang Angeles, saka isang Tarlac. Pagdating sa Angeles, sabi ng demonyo sa akin, hindi mo kaya. Tumingin ako sa gilid, nakita ko po yung paborito kong hotel ng kalukuhan ko nung lumang buhay. O yan, yung paborito mong hotel. Diyan ka na muna. So then, sabi ko sa wife ko, kayo na lang tumuloy, maghahantay ako rito. Angeles, sabi niya. Sabi nung panganay namin, sabi niya, di ba, ikaw naman nagyaya sa amin? Bakit? So parang dinurog yung puso ko kasi umiiyak yung anak ko. Tuloy kami. Pagdating na naman sa Tarlac, nag-top over na naman. Sabi na naman demonyo, hindi mo kaya. Galit ka sa kanya. Sabi ko, in Jesus' name, lumayo ka sa akin. Galit ako sa biyanan ko, pero gusto kong ayusin. Wala sa nagawa. Tumuloy po kami. Pagdating ng Urdaneta, bumaba po kami. Sumakay kami ng tricycle. Tricycle pala. Makay kami ng tricycle. Habang tumatakbo po yung tricycle, nanginginig po yung tuhod ko. As in, nangangatog yung tuhod ko. Hawak-hawak ko yung kamay ng wife ko, nanlalamig po yung kamay ko. Hanggang sa dumating po doon sa kanila pong gate. Hindi ako makababa. Nakababa na sister wife, pero ako hindi makababa. Nanigas yung tuhod ko. Nanigas yung paa ko. Sabi ko, Lord, pag hindi mo ako tinulungan, babalik ako sa Urdaneta.
At unti-unti po lumambot yung paa ko, yung tuhod ko. Pagbaba ko po, ang unang-unang nakita ko, yung biyanang kong babae. Ganyan po itsura nyo. Nakaganon po siya. 2 kamay po. Niyakap niya po ako. At sabi ko, Mang, sorry po. Nakaganon po ako. Pagdilat po ng mata ko, nandun sa may bandang kusina, yung biyanang ko maitim. Nakangiti, ang puti ng ngipin. Nakita ko lang ngipin. Tapos tuwan-tuwa po siya, niyakap niya po ako. Nagpatawaran po kami. 2 kambing po ang pinatay nung nandun po kami. After 2 years na hindi ako pumupunta sa kanila. Malakpakan po natin ang Panginoon. Forgiveness is the key. Ulitin ko po. Ang pagpapatawad po ay susi. Susi po ito sa kagalingan ng ating physical illness. Madalas po ang illness po nanggagaling saan? Sa kasalanan. Especially yung hindi pagpapatawad. Kaya kung gusto mo mag-iayos ang buhay mo, pakaisipin mo kung sino pang hindi mo napapatawad. Kapatid, pakinggan mo mabuti. Baka ang sarili mo mismo hindi mo napapatawad. Baka ang sarili mo mismo sinisisi mo. Baka ang sarili mo mismo galit na galit ka. Patawarin mo yung sarili mo, kapatid. Kasi mahihirapan ka sa buhay mo. Hindi makakadaloy yung tubig ng buhay ng ating Panginoon sa buhay mo. Pag ganyan po ang buhay natin. But brothers and sisters, ang Diyos po, inaanyayahan tayo palagi. Ang sabi ni David, ang prayer niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Cast me not away from your presence, Lord, and take not the Holy Spirit from me. Huwag mong aalisin ang banal na Espiritu sa akin. Kasi kapatid, pag nawala ang banal na Espiritu po sa atin, naku, grabe, babalik na naman tayo sa lumang buhay. Babalik na naman tayo sa maduming buhay, kapatid ko. Kaya ang banal na Espiritu, yan po ang gabay natin. Pag nahihirapan ka, speak in tongues and call the Holy Spirit. Pag nahihirapan ka sa trabaho mo, pag nahihirapan ka sa pamilya mo, cry to the Lord with the Holy Spirit, and the Holy Spirit will always rescue us. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father God, we praise you, we thank you, we magnify your name, O Lord God. Lord, as I raise my right hand, I pray for my brothers and sisters na kasama po namin ngayon. Pinagdadasal po namin sa iyo ang aming mga kapatid, kasama po ang mga nasa Zoom, O Lord God, ang nakikinig po, Lord God. Bigyan mo ito ng kaayusan, linisin po ang bawat puso namin para dumaloy ang tubig ng buhay na nagmumula sa iyo. All these things, Father, we ask and we pray in the mighty name of your Son, Jesus, the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you. God bless us all, brothers and